Mga kamamo, kakagising ko lang. Ay mag-start ng sasakyan ko. So kailangan ko itong pumasok at try natin. Sana mag-start yun yung nagsura oh. Negative 43 ngayon mga kamamo. Sobrang lamig. Oh my god. Try ko itong sasakyan ko. Mag-i-start. Ayaw mag-ano ng remote start eh. Start natin. Oh. Ay. Sana mag-start. Grabe. Ayaw mag-start ha. Ayaw mag-start mga kamamo. Ay, patay tayo. Ayaw niya mag-start, so nag-ano siya, nag-discarga siya talagang ano. Sobrang lamig, nakita mo naman mga kamamo yung salamin oh. Ayun ako, hindi ko alam gagawin ko mamaya. Iiram tayo siguro ng starter dito sa ano, sa kapitbahay. Hindi ko kasi naisaksak mga kamamo, hindi tayo nakabili ng ano, ng extension cord. So ayan mga kamamaw. Ay nako. Pupunta tayo ngayon sa, buti na lang may hardware na ano na malapit, hindi pala totally hardware, parang mga bilihan din ng mga pyesa ng sasakyan. Ay hindi sasakyan, ng mga ano, mga electronics malapit sa amin. Ayan, so ngayon kasalanan ko mga kamamo, yan. Katigasan ng ulo ko. Lumabas na kami kahapon kasi ni Mrs. Nakalimutan kong bumili ng extension. So kaya hindi nag-i-start tong sasakyan natin. Ayan. Shoutout pala kay Kuya Micol. Maraming salamat kasi tinanong ko muna. Tumawag ako. Sabi ko, Kuya Micol, iniisip ko kasi tumatawag ako sa kapitbahay kung i-jump start. Kung magja-jump start, aandar tong sasakyan. Maaga pa naman mga kamama, 11:30 pa lang ng umaga. Kasi usual, last time na in-start ko yung sasakyan, alas 3 ng madaling araw. Gumising ako kanina alas 3 ng madaling araw para i-start yung sasakyan. So ngayon, lalakad ako hanggang doon, Tim Hortons. Ayan, bibili ako ng extension cord. Kung wala siya yung pinaka-cable na pandugtong doon sa extension cord natin, mapipilitan akong bumili mismo ng cord. Ayan, makita nyo naman mga kamamay sa gilid natin ito. Ayan yung mga sasakyan, yung mga ano, ayan, yung mga saksakan sila, nakasaksak. Eh syempre yung sasakyan natin din naman bago, kaya talagang ano, ay nalintikan na nga. It's negative 43 ngayon. Feels like negative 43 ngayon. So nga na mag-start. Hello, ayoko naman pilitin na start yung sasakyan. Nagbubukas siya pero hindi nagbubukas yung makina. Ang nagbubukas lang yung radyo, yung heater. Kasi pag pinilit ko naman, baka mamaya naman malintikan naman tayo lalo. So nga, shoutout kay Kuya Micol. Ayun, sabi niya pwede namang isaksak at hindi siya advisable na i-jump start kasi pag i-jump start mo daw hindi pa din bubukas yun. So ngayon mahaba pa naman daw ang oras ko dahil 11:30 pa lang, baka mag-start pa siya. So ang alis natin mamaya is 3:45. So meron pa tayo 3 oras para isaksak yung sasakyan. Hopefully gumana. Problema pa nga mga kamamo, syempre sa sobrang lamig ngayon. Ayan, kita nyo naman yung paligid. Sa sobrang lamig naman ngayon ay pati yung mga gulong naglalambutan yung hangin. So naka low tire pressure din tayo ngayon. Ayan, tumawag ako kay Kuya Ariel kasi hindi ko masyadong magamit yung mga dito sa mga gasolina, yung mga pambomba ng hangin dahil ang hirap na sa labas na malamig pa. Hindi mo sure kung nahahanginan ba yung sasakyan mo. So ngayon ayun nga, tumawag tayo kay Kuya Ariel. Si Kuya Alex busy kasi di nasagot eh. Usual doon tayo nangihiram ng ano natin, pambomba. Ayun, so bobomba na natin. Kasi pag umano naman ng ano niyan, yung temperatura, bumabalik din naman yung ano niyan, yung hangin niyan. Pero syempre, dapat ano na natin, bombahan na natin ngayon dahil kahit sabihin mo naman bombahan mo yan at umano yung temperatura, hindi naman sa sobra yung ano, yung hangin nung yung gulong na binombahan natin. So ngayon patay tayo, Sunday sarado.
Wala, sarado mga kamamo. Napakamaalas ko naman talaga, oh. Oh. Hanggang Saturday lang, Sunday walang ano. Ay nako. Lalintikan na tayo. Bili na lang muna ako ng kape. So kailangan na natin tumawag ng ano, ng responde kung sino man ang pwedeng tawagan or okay Kelly, baka meron siyang extrang saksakan. Yun ang pinaka ano natin. Sarado siya eh, hanggang Sabado lang siya. Diba naman yan? Aray ko. Mga kamama, buti na lang may savior tayo. Sabi ko sa inyo, buti na lang mahilig tayo makapagkaibigan ko kanino. Nakahiram ako sa kapitbahay. Ayan. So actually, ito yung ginagamit natin. Ito talaga yung nasa atin. Kay Kuya Ed na yung sa may-ari ng bahay. Pang mga ano lang daw to, maliliit na ano ng kuryente. Hindi siya advisable na gamitin talaga dahil dalawahan lang talaga yung uso niya. Ayan, dalawahan lang. So ito, nakahiram tayo ng pang ano talaga, pang sasakyan. Ito yung kailangan natin na isaksak doon sa sasakyan natin na yan. So for na, tinanong ko si Kelly, pwede bang gamitin to na pansamantala lang na mga ilang oras lang naman. So mapipilitan tayong bumili uli ng bagong ganito kasi ang haba din ng amin eh. Kulay blue na ganito. Hindi ko alam kung saan ko nailagay mga kamamo. So ngayon, natry ko nang isaksak dahil may mag-aalas 12 na, so meron pa tayong 3 hours na pagkakataon para ma-start natin sa sasakyan. So ayan, kakabit ko na. Grabe ang lamig. Hindi ko naman kasi na-expect mga kamamo, kaya parang kasalanan ko rin eh. Nagpa-banjing ako na nakasurvive ngayon sa sasakyan natin ng 2 araw na ganun. Eh bala ko naman talagang bumili kaso nakalimutan ko nga. So ngayon ito na, charge to experience na huwag tayong minsan papetiks-petiks. Dapat maging ano rin tayo. So ngayon ay mag-start yung sasakyan dahil kung di mag-start, wala tayong gagamitin pagpasok sa trabaho. Mama, luckily, umabot na siya ay nasaksak na natin. So ngayon meron tayong 3 hours. Umabot eh. Hindi na natin kailangang extension pa para isaksak. Abot siya. Ay grabe mga kamama, hindi ka tatagal ng ano. Hindi ka tatagal ng 5 minutong nakatambay dito. Grabe ang lamig ngayon talaga. Ay, dasal ko sana mag-start yung sasakyan natin mga kamamaw. Mga kamamaw, gagawa tuloy ako ngayon ng ano, ng butas dito. Ito. Hindi naman siya totally butas. Parang lalagyan ko lang ng space yung gilid ng dito niya. Ito. Saan ba? Yung gilid nito, yan. So, lalagyan ko ng space para pumasok sa ilalim yung cord at masarado ko yung pinto. Dahil kung hindi, 3 hours ako maghihintay dito. Hindi ko naman pwedeng iwanan nakabukas na yung pinto. Alam mo naman yung lugar natin. Mamaya may mga masyal, may mga mag-window shopping ng mga sapatos dito, mahirap na. Kung ko sana paraan yan, bubutasan ko. Gamitan ko to ng drill. Kaso nga lang, ay nako, lit-lit ng bahay dito mga kamamo. Hindi namin alam kung saan nilagay yung gamit. Nawawala naman yung baterya niya. Baterya ng driller namin. Ito yung charger. Okay, gets ko na. Ay, natanggal na pala. Medyo nagbobobo lang pala mga kamamaw. Ito na pala mismo talaga yung baterya. Natanggal lang yung ano. O, may cordan siya. So, akala ko charger lang yung isa kanina. Ito na pala yung mga kamamaw. Naku talaga. So, sobrang dami ko iniisip. Di ko naman ano. Ay, sakto nung binuksan ko ulit, natanggal yung pagkaka-cord ng charger. So, ito lang pala yung charger. Ayun yung baterya. Kaya sabi ko, paano mawawala yun? Ay, naku mga kamamaw. Talagang inaantok na si kamama yun. Try natin, butasan natin ngayon yung pintuan. So sobrang tigas naman, ang hirap naman i-drill. Ay, hindi drill ko dapat yan eh. Kailangan magkaroon siya ng space para pag sinarado ko siya, yun eh. Yung nga ng problema kasi hindi mo siya masarado eh. Piliti ko masarado eh, masisira yung cord. Yun ang ano yan. So kailangan kong gawang paraan yan. Mga kamamaw, tumawag ako kay Kuya ano, kasi pinapaalam ko kasi bago kami gumawa ng bagay na gagalawin namin dito sa bahay, pinapaalam namin sa may-ari. So tumawag ako kay Kuya tagito. Mo, yung utak talagang sobrang dami ng iniisip. Ay kay Kuya yung sa may-ari ng bahay. Tumawag ako. Baka pumunta siya dito, magdala siya ng lagari. Yun, lagari kasi kailangan lang mag-curve lang ng konti yung block ng ganon para magpasok yung cord para pag sinarado mo yung pinto, swak.
Kasi kung pipilitin mo sarado, masasarado mo siya, kaso nga lang, yung rubber nung mismo extension cord na pinag-charge natin sa sasakyan, may ipit yun, mapipipi. Kaya kailangan ng siwang sa butas. So, ayun, pagkagising ko pa lang, yun yung naging problema. Yun ang mga problema na pag hindi mo sinulusyonan ng maaga, ay sasakitan ka ng ulo katulad yan ngayon. Iisip ko, tsaka may inisip ko, natatawa lang ako dun sa battery nung ng driller. Akala ko nawawala. Na pala mismo yung battery yung hawak ko. Nakakabit lang yung maliit na cord ng charger. Akala ko mismo charger yung hawak ko. Ini pala yung battery. So, yun ang mga bakit lutang na lutang si Kamamo. Kaya pagpasensyon nyo na ako, hindi kasi handyman si Kamamo. Kamamo, ginutom ako. Kumain muna nga tayo habang hinihintay ko si Kuya Ed. Pupunta si Kuya Ed sinigang na bangus. Sarap. Let's eat. Mga Kamamo, kakain muna ako. Nagutom ako sa ginawa natin na yan. Parang napapaisip na tuloy talaga ako na trade-in ko na ba sa Tundra yung ating sasakyan para alam mo yung pag gantong winter, hindi na natin masyadong iniisip yung mga wala kang magagawa kung medyo luma talaga yung sasakyan mo. Kailangan i-maintain natin. Siyempre, nagpapasalamat pa rin tayo kahit paano napapaligiran tayo ng mga kaibigan natin na nagpapayo sa atin na ganito gawin pag winter. Sarap, sabaw. Mga Kamamo, meron pala sa akin. Nag-comment, ko lang. Shoutout ko lang mga Kamamo. Para habang tayo. Kaya shoutout pala kay at Kiko YouTube TV 8206. So ayan, sabi niya, alam mo Kamamo, advice ko lang, wag kang mag-trade in. Ayun, to. Una, yung nahulog mo hindi ma-encash dahil nangyari na sa akin almost 1 year ko na nahulugan. So, butas ang bulsa ko. But decision mo rin yan. Pangalawa, second use, okay naman kung may alam ka sa pag-repair. Ang Honda Pilot 3.5 liter engine V6 ko ay okay naman. Napalitan ko na ang rear shock absorber, nabili ko na ang cash last September 2025. At least wala na akong isipin, basta be wise ka sa kanila, dealer. Good luck watching from Tisdale. Ayan, shoutout from sa mga taga Tisdale. Shoutout po sa inyo. 2 hours drive to Saskatoon. So, shoutout sa iyo, Kiko YouTube TV 8206. Ay, maraming salamat sa iyo. So, tama naman din yung kasi katulad niyan nung sa akin. Yan ako na lang din yung sa comment niya. Tama naman din katulad niyan sa akin na tong sasakyan ko. Wala na akong iniisip na babayaran ka weekly or something na ganun. Salamat sa suggestion mo. Yung nga lang inaano ko din. So, medyo nga bago yung sasakyan natin. Alam mo yung parang wala nang agam-agam, wala ka nang iniisip na parang gantong sobrang lamig na hindi mag-i-start yung sasakyan mo. Kaya katulad niya, nag-ano pa yung sasakyan natin nag-low tire pressure pa siya. So, kailangan kong bombahan pa yung gulong. You like it? You like? Tatry din kami minsan mag-ikot kami sa ibang dealership or pwede mag-try kami ng pagtingin sa mga No? sa mga tao lang. Kasi ang gusto kong matuto, kasi ako may idea na ako may mga dapat diskarte o tamang diskarte. Para yung anak ko maturuan ko, tatry namin maghanap ng mga yung yung para sa mga marketplace lang, para makita rin ng anak ko yung presyohan ng mga sasakyan na second hand. Para at least from this to this, ma-explain ko sa kanya kung ano yung difference niya, kung ano yung advantage at saka disadvantage ng pagkuha ng sasakyan. Para yun nga maturo ko sa kanya, hindi siya magkamali ng desisyon dahil nga sa mga na-experience natin. Katulad ni Kiko, may mga na-experience siya. Salamat sa bigay mong advice. Maraming malaking tulong yun. So, yun ang gusto kong matutunan ng bata para at least ayoko na siya dumating sa point na yung nangyari sa akin mangyayari pa sa kanya. Kaya napakaswerte ng mga taong katulad na natin na pag may mga experience tayo sa mga ganito na natin, na ibibigay natin advice, pwedeng makatulong dun sa mga bagong nagde-decide kung ano man yung mga plano nila dito sa Canada, lalo na sa pagkuha ng mga sasakyan.
Video ko kasi ano yan sa vlog ko kasi. Ay si Kuya Ed, dumating na si Kuya Ed. So ay bubutasan niya. And then, Handyman yun si Kuya, maraming. Kuya, ano yung graduated ka ng ano? Ano kaya course mo nung college? electrical engineer. Ayun, electrical engineering si Kuya, kaya lahat alam niyan. Kaya kumbaga, ano siya, alam niya yung mga ganyan-ganyan na ano. Simple pag binanggit mo sa kanya. So, ang balak ni Kuya ngayon, maglagay siya ng ano ngayon dyan, bisaksakan na sa labas. Para kung isasaksak ko tong mga extension ano na to, hindi ko na siya, ano, kumbaga meron na tayong ano, hulmahan doon sa labas kasi yung problema yung pagsarado ng pinto. So, yung pinaka-easiest way na ginawa ni Kuya, inabuta siya dyan. Habang kinakabit ni Kuya yung saksakan, itatry ko muna tanggalin yung, i-unplug ko siya, tatry ko kung mag-i-start ng sasakyan. Pero babalik ko pa rin. Ayan, tinanggal ko. So, ngayon, tatry nating i-start yung sasakyan. Oh my God, sana mag-start. Pero problema ko pa nga yung, ano, yung gulong eh. Dadali ni Kuya yung pambombe. Hirap ng ganito eh. Iba pa rin yung may talagang ano ka, yung sa loob na ano, na natag dito, na parking lot na talagang naka ano. Ayun na, nakita nyo, parang hinihika. Ayaw. Not yet, Kuya. Itatry kong ano, sa loob. Oh, lahat nila itry natin. Pero pag hindi pa naman, may mahaba pa naman oras, may 2 hours pa tayo para i-plug in yung sasakyan. Mahirap kasi yung kung kailan ka papasok, tsaka mo parang gagawin lahat, di ba? Iba pa rin yung papasok ka. Talagang ano, nakahanda na yung ano. Sana mag-start kasi nanunan natin ito eh. Ayaw niya eh. Yung makina ayaw man eh. Kasi usual dapat yung makina yung brum, gaganon siya eh. Last one pag hindi unplug ko pa. Ayan ako ulit. Ayaw. Hindi siya nagaan. So hanggang nandito si Kuya. Paano matulungan tayo. Ayan, ipa-plug ko ulit. Lagi siya mag-start mga kamama. So ngayon, pinlagin ko na lang muna hanggang mga bandang around 3 o'clock. Itatry kong i-start. Or else, tatawag tayo kila Kuya Ariel. Baka sakaling pwede tayong makisabay mamaya or baka mag-taxi na lang ako. Mga kamama, may, ano rin, may nag-comment pang isa na si at Susan Moreno 7389. So ayan, babasahin ko. Ayan. Huwag mo i-trade in sa Tundra, daming problema niyan, good luck. So ayan, syempre i-consider natin yung mga nandito kasi syempre hindi naman magsasalita yung mga yan nang wala silang experience o wala silang idea about dun sa mga sasakyan na nabanggit ko, yung mga pinakita natin. So ayan, salamat po sa inyo at Susano Moreno, ayan. So ayan, inaano nyo na marami nga itong problema. Ayan, nababanggit ko lang din, naalala ko nang bumili si shoutout kay Carino family, kay Kuya, kay Mark Carino. Ayun, nung bumili nga siya ng Tundra, ay pina-trade in na niya ng Sienna. So parang napansin ko sa kanya nung binili nga niya mga ilang buwan pa lang, parang may nagka-problema. Hindi ko na matandaan exactly kung ano yung naging problema ng Tundra niya. Pero ibig sabihin kakabili lang niya, kasi sabihin natin na pre-owned at maintain naman siya ng talaga ng ano, ng dealership, talaga nagka-problema pa rin. So ayun, salamat sa isa pag-ano, may i-consider ko din yan as ano, para sa akin eh, malaking bagay na nag-comment ka dito sa ating vlog at maraming salamat sa iyo. 1 hour later. Mama, 3 o'clock na ng hapon. Tatry kong i-unplug yung ano, yung tag dito, yung saksakan, tapos try kong i-start. Pag hindi ko na-start, wala akong magagawa. Nakausap ko naman na si Kuya Ariel. Sabi ko kay Kuya Ariel, sakaling hindi mag-start, baka pwedeng sumabay. So gagawin ko siya, i-overnight ko na lang siya na nakain. Ayun, in-unplug ko na uli. Try kong i-start. Sana mag-start. Mula pag-iisip ko mga mama, ito na iniisip ko. Sana mag-start. Ayaw talaga niya mga kamama. So, itry ko muna ang ano ng susi.
susian ko. Pag hindi talaga siya nag-ano, iwanan ko na lang siya magdamag. Buti na lang, sabay tayo ni Kuya Ariel. Saka buti na lang, may ano na tayo. May cord na tayo pansamantalang magagamit. Tinry naman namin ni Kuya ano to kanina. Nung may-ari ng bahay ni Kuya Ed. Shoutout kay Kuya Ed. Wala talaga siyang power. So talaga wala tayong magagawa. Iwanan natin tong sasakyan. Balik ko na yung saksakan. Wala. So kailangan natin babad. Hopefully naman, dasal ko lang makamamaw wala na maging problema. Pag iniwanan natin to ng ano, iniwanan na natin siya hanggang mamayang gabi. Pag uwi namin ni Kuya Ariel, tatry ko lang i-start. Mga kamamaw, kasama ko na si Kuya Ariel. At nakisabay tayo. So mamaya, try daw namin. Pag uwi mamayang gabi, try namin pag ano, i-booster namin. Pero syempre sabi ko sa kanya, maghapon naman nakasaksak. Hopefully, mag-start. Sabi ko nga sa kanya, kung hindi mag-i-start yun, ay nakapatay tayo dyan bilang starter na apektuhan dahil sa ganun. So, dasal ko, cross finger tayo mga mamaya pag uwi. Dahil maghapon naman ang nakababad dyan sa saksakan. So, sana mag-start siya. Kasi first time siya nangyari since nung binili ko siya mga kamamaw. First time nangyari na hindi siya nag-start ng winter. Ibig sabihin ganun kalamig ngayong taon mga kamamaw. Hindi nag-start yung sasakyan na yun. Medyo bago pa yung baterya nun, wala pang 2 taon. And break time natin mga kamamaw bibigay tayo ng konting idea which is yung naturo din sa akin ni Kuya Alex kasi nga late ko na nakausap si Kuya Alex na nandito na ako. So ang dapat daw ginawa ko kung sakali ginam-start namin kanina ni Kuya Ed yun, dapat naghintay daw ako ng 5 to 10 minutes 5 to 10 minutes before namin talaga in-start yung susi. Baka sigurado for sure daw mag-i-start yung sasakyan na yun. Tsaka at the same time meron din tayong nalaman na sabi ni Kuya Alex, kahit daw nakasaksak yan ng magdamag, kung ang battery daw ay tatamaan talaga ng lamig, magpo-frozen daw talaga, talagang madidiskarga daw talaga ang baterya, which is pasalamat nga tayo na may mga kilala rin tayo na mga mekaniko na nagtuturo sa atin. So ngayon yung mga bagay na na-miss natin o yung mga bagay na hindi natin nalaman agad, so ngayon sa next time magiging aware na tayo, diba? So medyo magiging ano na tayo na sa next time kailangan dapat ganito pala ang gawin para at least hindi ka mamatayan ng baterya at hindi ka mahirapan mag-start kasi talaga napakalamig talaga eto hanggang Sunday. Pero bukas kakalma na yung lamig ng panahon dito kahit papaano. Kumbaga ba yung mga oras na nasusurvive ng sasakyan ko yung lamig nang hindi nakasaksak, baka babalik ulit doon. Pero syempre dahil nagkamali nga tayo ngayon, matuto na tayo na sabi natin hindi man ganun kalamig or biglang lumamig, dapat nakasaksak pa rin yung ano kahit paano kasi malaking tulong yun. Pero yun nga, nilinaw ko lang na kahit na nakasaksak, kung talaga sobrang lamig talagang madidiskarga yung baterya. Pero ang pinakamaganda kung talaga ito nag-i-start, wag lang yung naka-start lang yung sasakyan. So yun pa yung natutunan natin, wag lang dapat naka-start yung sasakyan, dapat papatakbuhin mo pa rin yung sasakyan mo, hindi lang basta start ka lang ng start. Yun ang pinakamagandang advice para hindi daw talaga matirikan ng sasakyan. So ayan mga kamamaw, pauwi na kami. So si Harold na ang kasama natin, shoutout kay Harold. So siya yung may jump start, siya yung nasabay sa akin. So ang gagawin namin mga kamamaw, 5 to 10 minutes ba? Hindi, ano naman, tayo sa mga seconds na siguro. Oo. 30 seconds na. Pero usually kasi na-advise kasi niya pag ganito daw o talaga feeling mo nahihirapan, minsan patagalin mo rin yung pagkaka jump start. So ayan mga kamamaw, magdadrive na ako, papatay ko na itong ilaw at didilim. Pala maliwanag ng balik. Pagka yung car to car, pero iba naman sa akin. Oo. Tsaka yung camera natin maganda, kaya akala mo madilim pero maliwanag pala yung So ayan na. Nagano rin sa akin, nagayon din, nag-tire pressure din yung akin. Di ko na pinapasin yan, lagi yung sa babalik naman yan pag medyo kumalma yung lamig, di ba? Saka usually sa mga car, lagi yung right passenger na yan. Oo. Ito na kami sa bahay. So ito na ang gagawin ni Harold, moment of truth. So ang gagamitin namin, hindi pala siya yung sasakyan na ilalagay niya dito para sasakyan to sasakyan. Hindi natin kung gagana. So ngayon, tambay muna tayo mga 5 minutes lang siguro, pwede na no?
Hindi mo, seconds lang to. Seconds lang ba yan? Kaso mo kanina, ginamit ko to. Tingnan natin kung May charge. ganun pa yung... Yung lakas, okay. So yan. So ganyan pala dapat bili natin ng susunod. Yan, Magkano ito. bili mo dyan? 5 years na to eh. Parang 30 pa lang dati to. 30 plus pa lang dati. Oo, so mura pala yun. Sulit na yun, may flashlight pa yun. Oo. Diba? Sige, try natin mga kamamaw. So ito Saan positive, to? di ba? Positive, negative, tama ba? Hindi pa, ito positive to red. Positive ang red. Oh, I see. Ayan na, sasabog na yan pre. Mali yung ano mo. So ayan, nagkamali tayo, di ba? Talagang wala akong alam sa ano, kaya kailangan kong magtatanong-tanong din eh. Pero hopefully, mag-start na. Kasi, Pre, I suggest pag gumandar siya, di ba? Pandarin mo kahit mga 10 minutes lang, umikot-ikot ka lang. ay, ikot ako. Sige, Pandarin sige. mo lang. Kasi iba yung na, ano, naandar. Saan naandar? Pag gumandar Sige. Pag umandaran, iikot-ikot ko pa siyang konti. Pero ay nakasaksak yan. Para bukas, although hindi naman gano'n malamig ngayon. So ayun, sinabihan din ako ni Harold, pwede palang start kahit nakasaksak yung saksakan na yun. Nag-green Tapos naturoan ako. Okay, pre, start mo. Tignan natin. Moment of truth. Hindi natin nagamit ang ating sasakyan. Ay nako, mga kamama. Sana mag-start na. Yun! Ayun, makakamamaw. Ayun na. Okay na siya, nakalagay niyo low tire, di ba? Pero nag-start na yung sasakyan, mga kamamaw. So ngayon, hintay lang natin konting painitin ko muna sandali. Mga after 10 minutes. Drive lang ako sandali, ikot lang ako, tapos balik ako para kahit paano nabomba yung sasakyan. Mga kamamaw, hintay lang siguro mga 5 minutes pa. Itatakbo ko siya ng mga 10 minuto. Park ko and then balik ko uli yung plug-in So ay marami tayong natutunan kay Harold tsaka sa mga mekanikong kakilala natin. Yan. So yan, magandang bagay din na may mga kaibigan kang ganyan na talagang meron pa nga isa si Jumong, shoutout din kay Jumong na sabi daling ko na nga daw yung di ba kanina kasi nung nandito si Kuya Ed, pinapaiwan na niya yung parang connector nung yung jumper start. Pinapaiwan na niya sa akin. Sabi ko wag na. Kasi iniisip ko kasi may mahiraman naman tayo dito sa kapitbahay. Nagkataon. Si Kuya Arilio nagsundo sa atin kanina. Nakalimutan niya yung pan jump start niya. Kasi ang balak niya, siya yung magja-jump start sa sasakyan natin. So okay pala yung nabili ni Harold na yun na $30 na 5 years ago nabili niya. Ang galing pagkakabit Segundo lang makamango. Nag-start na yung sasakyan. So ngayon kahit paano, nagpapasalamat ako. At yun lang ang naging problema ng sasakyan natin. Hindi yun talagang masyadong worse ako mag-isip sa totoo lang. Pero mali din kasi yung gano'n na mentality. Pero syempre nandun tayo sa point luma kasi ito yun, doon tayo nakakaramdam ng kinakabahan tayo. So hindi katulad ng mga bagong sasakyan talaga na yung iba yung kampante mo pag bago pa yung sasakyan mo, lalo pag mga lumang ganito. Lagi na lang siyempre sinasabi kung naka well maintain naman bakit naman ba't ka naman kakabahan? So syempre di mo nasa mentalidad pa rin ng tao. So hindi lang mawala sa akin kasi ito lang yung sasakyan na ginagamit namin, wala na kaming ibang sasakyan. So ayan mga kamamaw, maraming salamat at sana nagpapasalamat din ako dun sa mga nag-comment, yung mga nabigay ng suggestion dito about dun sa pagkuha natin ng sasakyan. So mangyayari pag-iisipan ko ng mabuti yan mga kamamaw. So at the same time, syempre may mga bagay na dapat isaalang-alang bago ka magdesisyon. Mahirap yung papasukin mo yung isang bagay na bandang huli pagsisishare mo rin. So please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my videos. Mga kamamaw.